ilalim ng mainit na araw, nakatayo ako sa gitna ng aming bakuran. Tinatanaw ang malawak na kapatagan na puno ng lunti ang damo. Dito sa aming maliit na nayon, pinapangarap ng marami ang buhay magsasaka. Ngunit para sa akin, isang matandang lalaki, ang buhay ay hindi kasing saya ng dati. Sa mga nakaraang linggo, nawalan kami ng tupa at ang puso ko'y puno ng pangungulila. Lolo, andito na po ako. Sigaw ng aking apo, si Marco, habang maglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mga binti ay puno ng dumi mula sa paglalaro sa labas. Bakit po parang malungkot kayo? Wala, anak. Sagot ko, pinilit ang isang ngiti. Naghahanap lang ako ng mga tupa. Pero di ba wala na po tayong tupa, di ba? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahal. Alam ko, pero kailangan kong isipin ang mga sumusunod na hakbang. Kailangan nating magpatuloy. Tumingin ako sa mga puno, sa paligid, nag-isip kung paano ko maibabalik ang mga nawawalang tupa. Pagdating ng aking asawang si Lola Maria, dala ang isang basket na puno ng gulay na kanyang naani. Tama na ang kalungkutan, mahal. Uminom ka na ng tubig. Huwag mong kalimutan na may mga bagay tayo na dapat ipagpasalamat. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Pero paano ako makakapagpasalamat kung ang tupa natin ay nawala? Tanong ko, habang sinisipsip ang tubig mula sa bote. Sila ang nagbigay sa atin ng kita at ngayon, wala na silang lahat. Pero nandito pa tayo, magkasama pa rin tayo, at may mga bagay na kaya nating gawin. Sagot ni Lola Maria, ang kanyang boses ay may kahulugan. Baka may iba pang paraan para makabawi tayo. Nilingon ko si Marco na naglalaro sa tabi. Anong naiisip mo, anak? Baka po pwede tayong bumili ng iba pang tupa, Lolo. O kaya magtayo tayo ng negosyo na mas kakaiba. Magandang ideya yan, Marco, sabi ni Lola Maria. Bakit hindi natin simulan ang pagtatanim ng mga gulay na mas mabenta sa palengke? Baka makabawi tayo sa mga nawalang tupa. Pero paano natin ito gagawin? Tanong ko. Tila nag-aalangan, wala tayong sapat na pondo. May mga kaibigan ako na pwedeng tumulong. Pwede tayong mangutang, ngunit kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Sambit ni Lola Maria, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Sa likod ng mga usapin namin, isang ideya ang unting-unting bumubuo sa aking isipan. Bakit hindi tayo magdaos ng isang salo-salo? Mag-imbita tayo ng mga tao sa nayon at ipakita natin ang mga produktong maaani natin. Baka makabenta tayo. Mungkahi ko. Magandang ideya yan, Lolo. Masayang makipag-ugnayan sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay sumisikat sa kagalakan. Ilang araw ang lumipas. Nagpunta kami sa nayon, nag-iimbita ng mga tao at nag-aalaga ng tawanan at sigawan ay umaabot sa kalangitan. Yay! Ang sarap naman ito! Sigaw ng mga bata habang kumakain ng mga pagkaing inihanda namin. Bumili pa kami! Natapos ang araw na puno ng saya at pag-asa. Nakita ko ang mga lungkot. Salamat, mahal, sa kabila ng lahat. Nandito pa rin tayo, sabi ko kay Lola Maria.
Tama ka, mahala. Sa irap at ginhawa, tayo'y magkasama. Sagot niya ang kanyang kamay ay hinawakan ang akin. At doon nagwawakas ang alamat. One more shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that you're up to something scandalous. One more shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that you're up to something scandalous.